Basura ka na, Harper! Ngisi ni Mark habang nagpapakasarap sila ni Agatha sa karangyaang ninakaw mula sa kanya. Nakaluhod si Harper sa malamig na sahig. Walang awang binitawan ni Mark ang annulment paper. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga tanyag na eksperto mula Maynila at sabay-sabay na yumuko kay Harper. Tumayo siya, muling isinilang bilang henyo. Handa na ba siyang maningil ng utang na luha matapos ang matagal na pagtitiis? Bakit ka naman naawa? Naniwala naman agad ang tanga. Akalain mo yon, Agatha. Isang yakan ko lang sa harap niya. Lumuhod na siya sa medical board para akuin ang pagkakamali ko sa operasyon. Ngayon, tanggalan na siya ng lisensya habang ako malapit nang maging vice director. Sino ba naman kasing doktor ang magpapakamatay para sa asawa? Kung hindi si Harper, sadyang uto-uto. Isang halakhak ng babae ang sumunod, malandi at puno ng panunuya. Sa labas ng pinto ng kanilang silid-tulugan, nakatayo si Harper. Hawak ng kanyang dalawang kamay ang paboritong asul na polo ni Mark na maingat niyang pinlansya kaninang umaga. Buong araw siyang nag-impake ng kanyang mga libro sa medisina. Tahimik na inililibing ang kanyang pangarap at karera. Pinipilit kumbinsihin ang sarili na ang lahat ng pagdurusa at kahihiyan ay may katuturan dahil meron siyang pamilyang uuwian at asawang nagmamahal. Ngunit ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa kanyang dibdib. Nanigas ang mga daliri ni Harper. Ang paboritong polo ni Mark ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga kamay hanggang sa tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa pagpasok ng hangin. Namamanhid ang kanyang mga binti, habang ang paligid ng bahay na 3 taon niyang inalagaan ay biglang naging isang dayuhan at nakakasukang lugar. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at nakakabinging kamanhiran ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sapat na bang kabayaran ang buong pagkatao ko para sa isang kasinungalingan? O sadyang walang halaga ang pag-ibig sa taong uhaw sa kapangyarihan at makasarili? Gamit ang nangihinang mga kamay, itinulak ni Harper ang pinto. Bumulaga sa kanya ang tanawin na tuluyang mumasak sa natitirang piraso ng kanyang pag-asa. Nakahiga sa kanilang sariling kama, si Mark. Yakap ang paborito nitong estudyanteng nurse na si Agatha. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay mabilis na naglaho, napalitan ng pagkabigla bago naging isang malamig na pagtingin. Hindi man lang nag-abala si Agatha na magtakip ng katawan gamit ang kumot. Tinitigan niya si Harper mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri. "Babe, nandito pala ang asawa mo," wika ni Agatha, na may halong pangungutya sa boses, tila walang anumang bahid ng hiya o pagsisisi. Bumangon si Mark at kalmadong isinuot ang kanyang damit. Wala sa kanyang mga mata ang lalaking umiyak at nagmakaawa kay Harper nung nakaraang linggo upang iligtas ang kanyang lisensya mula sa kasong medical malpractice. Wala ang asawang nangakong aalagaan siya habang buhay bilang utang na loob. Ang kaharap ni Harper ngayon ay isang estranghero na may matigas na puso at mapagmataas na mukha. "Mabuti naman at narinig mo na, para hindi na tayo nagpaplastikan dito," malamig na sabi ni Mark habang naglalakad palapit sa isang maliit na mesa. Dinampot niya ang isang brown na envelope at walang awang inihagis iyon sa paanan ni Harper. Umikot ang mga papel sa hangin bago lumapag sa sahig. "Mga papeles ng annulment. Pirmahan mo yan, Harper. Tapusin na natin ang kahibangang ito." Gusto sanang sumigaw ni Harper. Gusto niyang isumbat ang lahat ng gabing hindi siya natulog para tulungan itong pumasa sa mga eksaminasyon. Ang pagbili niya sa bahay na tinatayuan nila ngayon gamit ang sarili niyang ipon at ang pinakamabigat sa lahat, ang pag-amin sa isang medikal na kapabayaan na hindi niya ginawa, na sumira sa kanyang pangalan at nagtanggal ng kanyang karapatang maging isang siruhano. Ngunit walang lumabas na boses mula sa kanya. "Masyadong malalim ang sugat para daanin sa panunumbat. Ginawa ko ang lahat, Mark.
Ibinigay ko ang lisensya ko para sa'yo. Basag ang tinig na lumabas mula sa nanginginig niyang mga labi. Tumawa si Mark, isang tawang puno ng pang-iinsulto. May pumilit ba sa'yo? Ikaw ang nagpasyang maging martir. Huwag mong isumbat sa akin ang sarili mong desisyon. At ano pang silbi mo ngayon? Wala ka ng trabaho. Pabigat ka na lang. Hindi ko pwedeng iharap sa mga kasamahan ko sa ospital ang isang babaeng tinanggalan ng lisensya. Kailangan ko ng taong aangat sa akin, tulad ni Agatha. Anak siya ng direktor ng ospital na paglilipatan ko. Lumapit si Agatha, humawak sa braso ni Mark at nginisiyan si Harper. Tanggapin mo na lang ang totoo, Harper. Naubos ka na. Wala ka ng pakinabang. Tinignan ni Harper ang 2 taong nasa harap niya. Ang mga mukha nila ay tila mga halimaw na nagkukubli sa likod ng malinis na puting uniforme. Unti-unting lumuhod si Harper sa sahig, ngunit hindi upang magmakaawa. Pinulot niya ang asul na polo na nahulog niya kanina. Gamit ang kanyang panginginig na mga kamay, maingat at mabagal niya itong tiniklop. Idinikit ang mga kwelyo ng pantay at mahinahong ipinatong sa ibabaw ng kabinet. Ito ang naging ugali niya sa loob ng 5 taong pagsasama nila. Isang tahimik na pagpapahayag ng pagmamahal na nakasanayan na ng kanyang katawan kahit pa nadudurog na ang kanyang kaluluwa. Isang huling paglilingkod bago niya tuluyang patayin ang pag-ibig sa kanyang puso. Pagkatapos ay pinulot niya ang mga papeles ng annulment. Hindi siya nagsalita. Kumuha siya ng isang lumang jacket, isinukbit ang kanyang bag na naglalaman ng iilang damit at ang kanyang paboritong stethoscope, ang kaisa-isang bagay na hindi niya magawang itapon. Kahit nabiyak na ang earpiece nito. Umalis ka na sa pamamahay ko, Harper. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito pag uwi ko. Utos ni Mark habang tinatalikuran siya. Hindi na lumingon pa si Harper. Humakbang siya palabas ng bahay habang binabayo ng malakas na hangin ang pintuan. Ang langit ay tila nakikidalamhati sa kanyang pagkawasak. Ang mga maiitim na ulap ay mabilis na nagbagsak ng malakas at walang awang ulan. Naglakad si Harper sa gilid ng kalsada, basang-basa, nilalamig, at nag-iisa. Ang malamig na tubig ay humahagupit sa kanyang namumutlang mukha. Hinuhugasan ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Bawat paghakbang niya sa aspalto ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang nawasak na pangarap. Isinuksok niya ang kanyang nanginginig na kamay sa bulsa ng kanyang jacket upang maghanap ng kaunting init. May nakapa ang kanyang mga daliri na isang maliit at matigas na piraso ng karton. Inilabas niya ito. Isang lumang calling card na bahagyang nabasa ng ulan. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng poste ng kalsada, nabasa niya ang nakasulat, Department of Health, Confidential. Ibinigay ito sa kanya ng isang matandang pasyente na minsan niyang iniligtas noong nasa rurok pa siya ng kanyang karera. Kalakip ang pangakong maaari siyang humingi ng tulong oras na kailanganin niya. Ngunit wala na siyang lakas upang lumaban. Ang bigat ng pagtataksil at ang kawalan ng katarungan ay labis nang dumagan sa kanyang balikat. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Umiikot ang mga ilaw sa kalsada. Ang tibok ng kanyang puso ay tila bumabagal. Sumasabay sa panghihina ng kanyang tuhod. Tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak si Harper sa gilid ng madilim na kalsada. Ang malamig na aspalto ang sumalo sa kanyang pagod na pagkatao. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang kamalayan, isang makinang at matalim na ilaw mula sa isang malaking itim na sasakyan ang tumama sa kanyang direksyon. Ang makina ng sasakyan ay huminto ng eksakto sa kanyang harapan. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang katanungan ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Tapos na ba ang lahat? Ang tanging sumagot sa kanya ay ang tuloy-tuloy at malungkot na paghampas ng ulan sa kalsada. Wala ka pa rin talagang kupas sa pagiging mabagal, no? 3 taon na, Harper, pero tila hindi mo pa rin natututunan kung paano pabilisin ang paggalaw ng mga kamay mo. Bagay na bagay sa'yo ang mop na yan. Tahimik, luma,
at laging nakatapak sa dumi ng iba. Ang tinig na yon ni Agatha, ang dating estudyanteng naging dahilan ng kanyang pagkawasak, ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng San Isidro Hospital. Nakatitig lamang si Harper sa maruming tubig sa loob ng kanyang pulang timba. Ang refleksyon ng kanyang mukha sa tubig ay malabo, pagod at tila matandang hindi na nakikilala ang sarili. Ang kanyang suot na uniforme ay malaki at kupas na ang kulay bughaw, malayo sa maputing coat na suot niya noon sa Maynila. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko habang ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng pinakamahusay na mga kagamitang pang-opera, ay mahigpit na nakakapit sa kahoy na hawakan ng mop. 3 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ngayon, si Harper ay hindi na ang tanyag na si Ruhano. Siya na si Harper na ward assistant. Ang babaeng tinitingnan ng may halong awa at pandidiri ng mga nakakakilala sa kanya at hindi pinapansin ng mga taong wala namang pakialam sa isang maliit na manggagawa. Sinadya ni Agatha na itapak ang kanyang mamahaling sapatos sa basang bahagi ng sahig na kapupunas lang ni Harper. Ang bawat pagtama ng takong ng kanyang sapatos ay tila isang latigo na nagpapaalala sa bawat segundo ng kanyang kasalukuyang kalagayan. "Oh, Hayan, may dumi pa roon sa dulo. Bilis-bilisan mo naman. Baka dumating na ang asawa ko." Alam mo namang ayaw na ayaw ni Mark ang makakita ng kalat, lalo na kung ang kalat na yon ay ikaw. Dagdag ni Agatha habang tumatawa ng mahinhin, isang tawang puno ng lason. Dumaan sa harap nila si Mark, suot ang kanyang puting uniforme na may nakaburdang ginto sa bulsa, ang marka ng isang vice director. Naglakad siya ng may matuwid na tindig, puring-puri ng mga nurse na nadadaanan niya. Nang mapadaan siya sa tapat ni Harper, hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Para siyang nakadaan sa isang pader o sa isang basurahan na walang halaga. Walang sulyap, walang pakiramdam, walang natitirang anino ng nakaraan. Napahigpit ang hawak ni Harper sa mop hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko sa daliri. Ang bawat salita at galaw ng 2 taong nasa harap niya ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang bituka, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang galit ay isang karangyaan na hindi na niya kayang bayaran. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makatapos sa trabaho at ang maliit na sweldong nakukuha niya upang mabuhay ng tahimik sa isang maliit na kwarto sa labas ng bayan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang isang kakaibang tinig sa bandang likuran niya. "Excuse me, pwede bang makahingi ng tulong? Kanina pa kasing tumutunog ang monitor sa room 302, pero tila abala ang mga nurse sa pakikipagkwentuhan." Lumingon si Harper. Nakatayo roon ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Suot nito ang isang simpleng t-shirt at maong, ngunit may nakasabit na stethoscope sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila nakakakita sa likod ng bawat maskara ng tao. Siya si Dr. Gabriel, ang volunteer doctor na bali-balitang galing sa isang malaking institusyon sa Maynila, ngunit mas piniling maglingkod sa probinsya. Agad na lumapit si Agatha kay Gabriel. Mabilis na binago ang kanyang anyo mula sa pagiging mapang-api tungo sa isang maalaga at profesional na head nurse. Dr. Gabriel, pasensya na po. Ako na ang titingin. Masyado lang kaming naging busy sa pag-aayos ng mga bagong gamot. Harper, ituloy mo na yung ginagawa mo at huwag kang humaharang sa daan." Tumalikod na si Agatha at sumunod kay Gabriel. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, napahinto si Gabriel. Tinitigan niya ang mga kamay ni Harper na nakahawak sa timba. Ang mga daliri ni Harper ay may mga marka ng kalyo na hindi nakuha sa paglilinis lamang, mga markang pamilyar sa mga taong gumugugol ng libu-libong oras sa loob ng isang operating room. Lumipas ang ilang oras at ang ospital ay naging mas abala. Isang matandang pasyente sa emergency room ang biglang nawalan ng malay. Nagsimulang mag-alarma ang mga makina, lumilikha ng isang nakakatarantang ingay sa loob ng silid.
Mabilis na tumakbo si Agatha at ang ilang mga nurse, ngunit ang kanilang mga galaw ay puno ng pag-aalinlangan. Anong nangyayari? Bigyan niyo siya ng epinephrine. Bilis! Sigaw ni Agatha na halatang nawawala sa sarili dahil sa nerbiyos. Nakatayo si Harper sa labas ng pinto, hawak ang kanyang basahan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang bawat pagkakamali ni Agatha. Ang maling posisyon ng oxygen mask, ang maling pagbasa sa electrocardiogram, at ang panginginig ng mga kamay nito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang mga alaala ng libu-libong kaso na kanyang hinawakan ay biglang nagising sa kanyang isipan. Ang bawat reflex, ang bawat desisyon na nakaukit na sa kanyang buto ay tila gustong sumabog sa kanyang katawan. Hahakbang na sana siya papasok, handang isakripisyo ang kanyang tago na pagkatao para lamang iligtas ang buhay na nasa harap niya. Ngunit bago pa siya makapasok, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Napatigil si Harper at dahan-dahang lumingon. Nakatayo sa kanyang likuran si Dr. Gabriel. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa nagkakagulong mga nurse sa loob, kundi direkta sa mga mata ni Harper. Isang tingin na tila nagtatanong, tila nakakaunawa, at tila naghihintay ng isang kumpirmasyon. Hindi nagsisinungaling ang mga mata mo, Harper. Mahinang sabi ni Gabriel, sapat lang para marinig niya sa gitna ng iingay. Alam mo kung ano ang dapat gawin, hindi ba? Napako si Harper sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng pawis sa kanyang noo ay nagsimulang gumapang pababa. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Gabriel ay tila mas malakas pa kaysa sa ingay ng nag-aagaw buhay na pasyente sa loob ng silid. Sa loob ng 3 taon, pinilit niyang mamatay ang kanyang nakaraan. Ngunit sa harap ng mga mata ni Gabriel, naramdaman ni Harper na tila muling bumabangon ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, Doc. Pabulong na sagot ni Harper habang pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Tagalinis lang po ako rito. Talaga ba? Ang huling tanong ni Gabriel habang dahan-dahang binibitawan ang kanyang balikat. Kung ganoon, bakit nanginginig ang mga kamay mo na parang gustong humawak ng scalpel sa halip na basahan? Bago pa makasagot si Harper, isang malakas na sigaw mula sa loob ng silid ang muling pumunit sa hangin. Ang pasyente ay tuluyan ng huminto sa paghinga. Hindi yan ang kailangan niya. Agatha, itigil mo ang pagbibigay ng maling dosage. Ang tinig ni Dr. Gabriel ay tila isang utos na nanggaling sa langit. Ngunit huli na ang lahat. Ang pasyenteng matanda ay nagsimula ng manginig ang buong katawan, ang kanyang mga mata ay tumirik, at ang tunog ng monitor ay naging isang mahaba at matalas na huni. Hudyat na, ang puso ay tuluyan ng huminto sa pagtibok. Sa gitna ng kaguluhan, si Agatha ay nakatayo lamang. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang hiringgilya. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel dahil sa takot at kawalan ng alam. Sa labas ng pinto, nakasandal si Harper sa pader. Hawak pa rin ang kanyang basahan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang bawat ugat, bawat daloy ng dugo, at bawat kemikal na reaksyong nangyayari sa loob ng katawan ng pasyente. Ang kanyang puso ay tumitibok sa parehong bilis ng panganib na nasa loob ng silid. Hindi epinephrine, atropine. Taasan ang anggulo ng higaan sa 30 grado. Ngayon na, pabulong na wika ni Harper, na tila kinakausap lamang ang sarili habang ang kanyang mga mata ay nananatiling sarado. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang hangin na dumaan, ngunit puno ng kasiguraduhan na tanging isang dalubhasa lamang ang nakakaalam. Narinig iyon ni Gabriel. Kahit sa gitna ng ingay at sigawan ng mga nurse, ang boses ni Harper ay tila isang malinaw na himig na pumasok sa kanyang pandinig. Hindi na siya nag-atubili. Tinulak niya si Agatha sa gilid at mabilis na kinuha ang kontrol sa sitwasyon. Atropine!
Ngayon na, i-adjust ang higaan. Sigaw ni Gabriel, eksaktong sinusunod ang bawat salitang narinig niya mula sa bulong ni Harper. Sa loob ng ilang minuto na tila isang habang buhay para sa mga nakasaksi, ang pasyente ay muling huminga ng malalim. Ang matalas na huni ng monitor ay bumalik sa isang maayos at dahan-dahang pintig. Ang kamatayan ay muling naitaboy palabas ng silid. Hingal na hingal si Gabriel. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na lumapit si Agatha sa pamilya ng pasyente na kakarating lang. Huwag po kayong mag-alala. Nailigtas ko na po siya. Tama ang naging desisyon ko na baguhin ang gamot sa huling sandali. Wika ni Agatha habang nagpapahid ng pekeng pawis sa kanyang noo. Mabilis na kinukuha ang lahat ng papuri at pasasalamat na hindi naman para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay saglit na sumulyap kay Harper na nasa labas, isang sulyap na puno ng pagbabanta at babala na huwag itong magsasabi ng kahit ano. Tahimik na tumalikod si Harper. Naglakad siya patungo sa maliit na washroom sa dulo ng pasilyo upang hugasan ang kanyang mga kamay. Ang tubig na dumadaloy mula sa gripo ay malamig. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na muling nagliliyab sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagnanais na magligtas ng buhay ay tila isang sumpa na hinding-hindi niya matatakasan. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa likuran niya. Sa refleksyon ng salamin nakita niya si Dr. Gabriel. Nakatayo ito, nakapamulsa, at mataman siyang pinagmamasdan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila bumibigat sa bawat segundo. Napanood ko lang po sa TV ang procedure na yon, Doc. Agad na sabi ni Harper. Hindi man lang tinitingnan ang lalaki sa salamin. Ang kanyang boses ay pilit na ginawang payak at walang emosyon. Marami po kasing palabas na tungkol sa mga doktor, kaya baka nagkataon lang na tama ang narinig nyo. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, lumapit siya at kinuha ang mga kamay ni Harper mula sa ilalim ng tubig. Maingat niyang itinaas ang mga palad nito. Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng washroom, nakita ni Gabriel ang mga marka, mga bahagyang kalyo, at maliliit na peklat sa pagitan ng mga daliri na tanging isang siruhano na gumugol ng maraming taon sa paghawak ng scalpel at pananahi ng mga sugat ang magkakaroon. Ang telebisyon ay nagbibigay ng impormasyon, Harper, pero ang karanasan ay nakaukit sa balat. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay hindi na puno ng pagtatanong, kundi ng isang matibay na paniniwala. Pilit na binawi ni Harper ang kanyang mga kamay, ngunit bago siya makalabas, mabilis na hinawakan ni Gabriel ang kanyang pulso. Ang hawak nito ay hindi masakit, ngunit mahigpit at puno ng determinasyon. Sino ka ba talaga? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tila pilit na binabasa ang bawat lihim na itinatago ni Harper sa likod ng kanyang mga pilat. Dahil ang nakikita ko ngayon ay hindi isang tagalinis. Ang nakikita ko ay isang taong may kapangyarihang bumuhay na pilit na nagtatago sa dilim. Tinitigan ni Harper si Gabriel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, nakaramdam siya ng takot. Hindi takot kay Mark o kay Agatha, kundi takot na baka muling mabuhay ang pangarap na pilit na niyang pinatay. Bitiwan niyo po ako, Doc, pabulong na sagot ni Harper. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha na pilit niyang itinatago. Wala na ang taong hinahanap niyo. Matagal na siyang namatay. Binitawan ni Gabriel ang kanyang pulso, ngunit bago pa makahakbang si Harper palabas, isang huling pangungusap ang nagpapatigil sa kanyang mundo. Hindi nagsisinungaling ang mga kamay mo, Harper, at hihintayin ko ang araw na ikaw mismo ang magpapatunay sa akin kung gaano ka kagaling. Huwag mong kalilimutan kung nasaan ang lugar mo, Harper. Isa ka lang hamak na tagalinis dito at mananatili kang ganoon hanggang sa mabulok ka sa ospital na ito. Huwag mong isiping dahil nakatulong ka sa aksidenteng iyon kanina ay mababago na ang tingin ko sa'yo. Ang boses ni Mark
ay kasing lamig ng bakal habang nakaupo siya sa likod ng kanyang malapad at marangyang mesa. Tiningnan niya si Harper ng may halong pandidiri, tila ba isang maduming insekto ang nasa harap niya sa halip na ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Nakatayo si Harper sa harap ng mesa. Hawak ang isang basahan at bote ng panlinis. Dahan-dahan niyang pinupunasan ang gilid ng mesa ni Mark. Ang mesang siya mismo ang pumili at bumili noong bago pa lamang silang kasal at puno pa ng pag-asa ang kanilang buhay. Ang bawat hagod ng kanyang basahan ay tila isang mapait na paalala ng kanyang mga sakripisyo na ngayon ay itinuturing na lamang na basura. Dapat ka pang magpasalamat dahil sa kabila ng kahihiyang dinala mo sa pangalan ko 3 taon na ang nakalipas. Pinahintulutan pa kitang magtrabaho rito. Utang na loob mo sa akin ang bawat sentimong kinikita mo para pambili ng pagkain mo. Pagpapatuloy ni Mark, ang kanyang mga salita ay puno ng mapanirang gaslighting na tila pilit na binabasag ang natitira pang dignidad ni Harper. Hindi sumagot si Harper. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa basahan hanggang sa manginig ang kanyang buong braso. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Bawat salita ni Mark ay isang latigo na tumatama sa kanyang puso, ngunit pinili niyang lunukin ng pait. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang buhok ay bahagyang natatakpan ng kanyang mukha na unti-unting namumutla. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang bumukas ang pinto at pumasok si Agatha na may dalang mga dokumento at isang mapanuksong na ngiti. "Oh, nandito pala ang paborito nating tagalinis," malanding sabi ni Agatha habang lumalapit kay Mark at humahawak sa balikat nito. "Babe, pinagsabihan mo na ba siya?" Masyado na kasi siyang nagiging pabibo sa harap ni Dr. Gabriel. Baka nakakalimutan niyang wala na siyang lisensya para magkunwaring doktor. Tumingin si Agatha kay Harper. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa nakikitang paghihirap ng kaaway. "Harper, gawan mo kami ng kape. Iyong matapang, katulad ng mukha mo. At siguraduhin mong malinis ang tasa. Baka may mahawa pa kami sa dumi mo." Tahimik na tumalikod si Harper upang sumunod sa utos. Sa bawat hakbang niya palabas ng opisina, naramdaman niya ang tawanan ng dalawa sa kanyang likuran. Ang bawat halakhak ni Agatha ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Paglabas niya ng opisina, ang kanyang mga binti ay tila nanginginig. Sumandal siya sa malamig na pader ng pasilyo, ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang hangin sa loob ng ospital ay tila nagiging masikip para sa kanya. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay puno ng katanungan. Hanggang kailan ko kayang tiisin ang ganitong klasing pagapi? Isang anino ang dumaan sa kanyang harapan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Dr. Gabriel. Nakatayo ito ilang metro ang layo, nakasandal din sa pader at mataman siyang pinagmamasdan. Walang pangungutya sa mga mata nito, tanging isang malalim na pag-unawa at malasakit. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, lumapit siya at iniabot kay Harper ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang himala. Sa gitna ng disyerto ng kalupitang dinaranas ni Harper, "Hindi mo kailangang kayanin lahat ng mag-isa, Harper," mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay parang isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa sakit na nararamdaman niya. Minsan, ang pinakamalakas na tao ay ang mga nakakaalam kung kailan dapat tumigil sa paglunok ng laso ng iba. Tinitigan ni Harper ang tubig. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga palad, patungo sa kanyang nanlalamig na puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na may 1 taong tumuring sa kanya bilang tao at hindi bilang isang kagamitang pwedeng tapakan. "Salamat po, Doc." Pabulong na sagot ni Harper. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pigil na emosyon. "Mag-ingat ka." Huling paalala ni Gabriel bago ito tumalikod. Dahil ang mga taong tulad ni na Mark at Agatha
ay parang mga anay. Unti-unti nilang sisirain ang pundasyon mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Huwag mong hayaang mangyari iyon. Bago pa makasagot si Harper, isang malakas na tunog ng pagyanig ang narinig mula sa labas ng ospital. Ang mga bintana ay tila nanginginig sa lakas ng hangin. Mabilis na dumilim ang langit at ang unang bugso ng malakas na ulan ay humampas sa mga salamin ng gusali. Isang kulog ang gumulantang sa buong paligid, na sinundan ng isang matalim na kidlat na nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na pasilyo. Ang bagyong matagal nang ibinabala ay dumating na. Sa gitna ng kadiliman at ingay ng bagyo, nakita ni Harper ang isang itim na folder sa ibabaw ng mesa sa nurse station na naiwang bukas dahil sa hangin. Sa unang pahina nito, nakasulat ang pangalan ng isang sikat na politiko at ang salitang confidential termination. Nanlaki ang mga mata ni Harper. Alam niya ang folder na yon. Iyon ang kasong naging mitya ng kanyang pagbagsak. Ngunit may isang piraso ng papel doon na ngayon lamang niya nakita. Isang piraso ng ebidensya na hindi niya alam na umiiral. Ang dagundong ng langit ay tila boses ng isang higanting galit. Yuyumayanig sa bawat sulok ng San Isidro Hospital habang ang malalaking patak ng ulan ay walang awang humahampas sa mga bintanang salamin. Sa loob ng madilim na pasilyo, ang mga ilaw ay kumukurap-kurap, nagbabadyang mamatay anumang sandali. Mabilis na isinilid ni Harper ang natuklasang folder sa ilalim ng kanyang kupas na uniforme. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang papel na iyon, ang katotohanang matagal nang ibinaon ni Mark, ay nakadikit ngayon sa kanyang balat, malamig at mabigat. Harper, ano pang ginagawa mo dyan? Magdala ka ng mga kumot sa VIP room. Ngayon na! Ang matinis na boses ni Agatha ay nangibabaw sa gitna ng ingay ng hangin. Nakita ni Harper si Agatha na nagmamadaling ilak ang cabinet ng mga mamahaling gamot. Ang mga mata nito ay balisa at patingin-tingin sa paligid. May kakaiba sa kinikilos nito. Tila may itinatago sa gitna ng namumuong sakuna. Ngunit bago pa makapagsalita si Harper, tuluyan nang namatay ang kuryente. Nilamon ng ganap na kadiliman ang buong ospital. Sa gitna ng kawalan ng liwanag, tanging ang malakas na paghampas ng hangin sa labas ang maririnig. Naglakad si Harper ng dahan-dahan, kinakapa ang pader patungo sa maliit na storage room ng mga gamot. Doon, sa masikip at amoy alkohol na silid, naramdaman niya ang presensya ng isa pang tao. Sino yan? Pabulong na tanong ni Harper. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ako ito, Harper. Huwag kang matakot. Ang baritono at kalmadong tinig ni Gabriel ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Naramdaman ni Harper ang init ng katawan ni Gabriel sa kanyang malapit na distansya. Dahil sa kipot ng silid, halos magkadikit na ang kanilang mga balat. Sa bawat paghinga ni Gabriel, nadarama ni Harper ang banayad na hangin sa kanyang noo. Isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Bakit ka nandito, Doc? Tanong ni Harper. Pilit na itinatago ang kaba. Sinusuri ko ang mga suplay. Alam nating magiging mahaba ang gabing ito. Sagot ni Gabriel. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang maliit na flashlight at iniilawan ang mukha ni Harper. Napansin niya ang bahagyang nakausli na folder sa ilalim ng uniforme nito. Binabasa mo ba ang mga kaso sa gitna ng bagyo, Harper? O may hinahanap kang sagot sa nakaraan? Hindi nakasagot si Harper. Ang titig ni Gabriel ay tila isang scalpel na dahan-dahang naghihiwa sa kanyang mga lihim. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang tumama sa gusali, dahilan upang may mahulog na ilang kahon mula sa itaas na istante. Mabilis na ikinulong ni Gabriel si Harper sa loob ng kanyang mga bisig, ginagamit ang sariling katawan bilang panangga. Naramdaman ni Harper ang matitigas na bisig ng doktor sa kanyang likuran at ang mukha nito
na nakasubsob sa kanyang balikat. Ang bango ng sabon at gamot na nagmumula kay Gabriel ay tila isang pampakalma na nagpatigil sa mundo ni Harper. "Huwag kang gagalaw," pabulong na utos ni Gabriel sa kanyang tainga. Ang boses nito ay puno ng proteksyon, isang bagay na hindi kailanman naibigay ni Mark sa kanya. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto. Dalawang kaluluwang naghahanap ng kanlungan sa gitna ng unos. Ang init ng jacket ni Gabriel na nakadikit sa kanyang braso ay nagbigay kay Harper ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, hindi siya isang hamak na tagalinis at hindi ito isang tanyag na doktor. Sila ay dalawang tao lamang na nagkakaisa sa harap ng panganib. "Salamat po, Doc," mahinang sabi ni Harper nang humupa ang ingay sa loob ng silid. Dahan-dahang kumalas si Gabriel, ngunit nanatili ang kanyang kamay sa balikat ni Harper. "Mag-ingat ka sa mga hawak mo, Harper. Minsan ang katotohanan ay mas mapanganib kaysa sa bagyo." Bago pa makasagot si Harper, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba, na sinundan ng nakakabinging tunog ng sirena ng ambulansya na tila nagmamadali. Ang tunog ay hindi humihinto, tila isang babala ng mas malaking trahedya. Mabilis silang lumabas ng storage room at tumingin sa bintana sa dulo ng pasilyo. Sa pamamagitan ng kidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag, nakita nila ang isang ambulansya na bumangga sa mismong gate ng ospital. Ang unahan nito ay wasak na wasak. Ang tulay. Gumuho ang tulay sa kabayanan. Sigaw ng isang guard na tumatakbo patungo sa kanila. "Doc, maraming sugatan. Isang bus ng mga estudyante ang nahulog." Namilog ang mga mata ni Harper. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tawag ng tungkulin na matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Ang tunog ng mga humihingis na preno at sigaw ng mga biktima sa labas ay tila isang hudyat na ang gabi ng pagtitiis ay malapit nang matapos. Ang amoy ng kalawang at ulan ay humalo sa malapot na amoy ng dugo sa loob ng emergency room. Ang mga pintuan ng ospital ay tila walang tigil sa pagbukas at pagsara. Bawat paghampas ay nagpapasok ng malamig na hangin at mga dugo ang katawan na isinusuka ng gumuho at madilim na kalsada sa labas. Ang ingay ng mga gulong ng stretcher na nagmamadali sa sahig ay humahalo sa mga daing ng sakit at iyak ng mga pamilyang nawawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, si Agatha ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang head nurse na uniforme ay may mga mantsa na ng putik at dugo. Ngunit sa halip na kumilos ng may kasiguraduhan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang clipboard ng triage. "Hindi ko alam. Masyadong marami sila. Nurse Sarah, dalhin mo yan sa kabilang kwarto. Hindi dyan na lang. Diyos ko, bakit ganito karami?" Ang tarantang sigaw ni Agatha. Ang kanyang boses ay pumapaltos, walang direksyon, at lalong nagpapadagdag sa tensyon sa loob ng silid. Isang biktima na may malalim na sugat sa binti ang hiningan niya ng impormasyon sa halip na lagyan ng benda upang tumigil ang pag-agos ng dugo. Eksakto namang lumabas si Mark mula sa kanyang opisina. Suot ang kanyang malinis na puting coat. Ngunit nang makita ang dami ng dugong dumanak sa sahig at ang mga biktima na naghihingalo, biglang namutla ang kanyang mukha. Humakbang siya pabalik, tila naduduwal sa tanawin. "Vice Director Mark, kailangan po namin ng desisyon sa mga surgical cases." Sigaw ng isang batang doktor na punong-puno na ng dugo ang gwentes. Umatras si Mark, iniwas ang kanyang tingin sa isang biktimang nakatingin sa kanya nang may pagmamakaawa. "Iihanda ang mga papeles. Hintayin natin ang senior surgical team mula sa kabayanan. Hindi natin pwedeng galawin ang mga yan nang walang sapat na kagamitan. Sundin ang protocol." "Pero sir, gumuho ang tulay. Walang darating na team. Mamatay sila kung hindi natin ooperahan ngayon."
Giit ni Gabriel na kasalukuyang nag-i-intubate sa isang pasyente sa gilid. Ang kanyang noo ay ligo na sa pawis. Ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at pagod. Ngunit hindi siya tumitigil. Tumingin si Mark kay Gabriel ng may galit. Huwag mo akong turuan, Dr. Gabriel. Mas mataas ang posisyon ko sa'yo. Kung mamatay sila sa ilalim ng kutsilyo natin, tayo ang mananagot. Mas mabuting mamatay sila dahil sa aksidente kaysa mamatay dahil sa pagkakamali natin. Huwag ninyong pakialaman ang mga kritikal na kaso. Mula sa isang madilim na sulok, nakatayo si Harper habang hawak ang isang duguang basahan na ginamit niya sa paglilinis ng tumapon na gamot. Nakikita niya ang lahat, ang karuwagan ni Mark na nagtatago sa likod ng mga salitang protocol at ang kawalan ng kaalaman ni Agatha na nagiging mitya ng buhay ng mga pasyente. Naramdaman ni Harper ang isang pamilyar na kulo sa kanyang dugo. Ang bawat daing ng pasyente ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ay sumumpa noon na magliligtas ng buhay. Anuman ang mangyari, ang kalyo sa kanyang mga daliri ay tila nag-iinit. Nagpapaalala sa kanya na siya ay isang doktor, hindi lamang isang tagalinis na nakatitig sa kawalan. Doktora, iligtas niyo po ang anak ko. Isang mahinang tinig ang narinig ni Harper. Napalingon siya sa pinto. Isang mag-asawa ang pumasok. Karga-karga ang isang maliit na bata na tila wala ng buhay. Ang bata ay may suot na uniporme ng paaralan, basang-basa ng ulan at dugo. Ang mas lalong nagpabilis sa tibok ng puso ng lahat ay ang isang mahaba at kalawanging bakal na nakatusok sa kanang bahagi ng dibdib nito. Anak ko! Si JM! Biglang nagsisigaw si Agatha. Ang kanyang muka ay tuluyang nawalan ng kulay. Bakit si JM? Bakit ang pamangkin ko? Nagpanik si Agatha. Nilapitan ng bata at niyugyug ito na lalong nagpanganib sa sitwasyon dahil sa bakal na nakatusok. Gising JM! Mark, gawin mo ang lahat. Iligtas mo ang pamangkin ko. Lumapit si Mark, tiningnan ng bata, at pagkakita sa lalim ng bakal at sa kulay ng balat ng bata, mabilis siyang umiling. Agatha, tignan mo ang tama niya. Direct hit sa baga, baka pati sa puso. Wala na tayong magagawa rito. Mamamatay na yan kahit anong gawin natin. Huwag na nating galawin para hindi na tayo madamay sa investigasyon. Anong sinasabi mo? Pamangkin mo rin siya. Hiyaw ni Agatha. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Umatras si Mark. Tinalikuran ang naghihingalong bata at ang kanyang sariling asawa. Hindi ako magsasakripisyo ng lisensya para sa isang kasong wala ng pag-asa. Ideklara nyo na lang na dead on arrival. Nanlaki ang mga mata ni Harper. Ang galit na matagal niyang kinulong ay tila isang bulkan na sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na niya naririnig ang hangin sa labas. Tanging ang mahinang paghinga ng bata ang naging mahalaga sa kanya. Dahan-dahang binitawan ni Harper ang basahan na hawak niya. Ang dugo ang tela ay bumagsak sa sahig ng walang tunog. Humakbang siya pasulong, nilampasan si Mark na tila ba ito ay isang anino lamang na walang halaga. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa naghihingalong bata at sa kanyang isipan, nagsimula ng gumalaw ang mga surgical plan na tanging isang henyo lamang ang makakagawa. Ang tunog ng duguang basahan na humampas sa madulas na sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang panahon ng pananahimik. Sa gitna ng ingay ng bagyo at ng naghihingalong iyak ni Agatha, si Harper ay humakbang pasulong ng may bigat at kasiguraduhan na tila hindi nagmumula sa isang hamak na tagalinis. Ang kanyang likuran na dati ay laging nakayuko ay biglang tumuwid at ang kanyang mga mata na laging umiiwas sa tingin ng iba ay nagningning sa ilalim ng kumukurap na ilaw ng ospital. Nilapitan niya ang bata. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig
nang hawakan niya ang leeg ni JM upang suriin ang pulso nito. Ang bawat daliri niya ay gumalaw nang may katumpakan. Sinusukat ang lalim ng bakal na nakabaon sa maliit na dibdib. Sa sandaling iyon, ang paligid ni Harper ay naglaho. Wala na ang amoy ng kanal. Wala na ang pang-aapi ni Agatha. Wala na ang karuwagan ni Mark. Ang tanging nakikita niya ay ang anatomy ng isang buhay na pilit na kumakawala. Anong ginagawa mo, Harper? Layas dyan! Huwag mong hawakan ang pamangkin ko ng madumi mong kamay. Sigaw ni Agatha habang pilit na tinutulak si Harper. Ngunit hindi natinag si Harper. Tiningnan niya si Agatha nang diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng awtoridad na nagpatigil sa paghinga ng head nurse. Kung gusto mong mabuhay ang batang ito, manahimik ka. Bawat segundong inaaksaya mo sa pagsigaw ay isang hakbang niya patungo sa hukay. Ang boses ni Harper ay hindi na ang mahinang tinig ng isang alipin. Ito ay malamig, matalim, at puno ng kapangyarihan na tila isang bakal na humihiwa sa hangin. Lumapit si Mark. Ang kanyang muka ay punong-puno ng galit at takot na baka mabuko ang kanyang kawalan ng alam. Harper, bumalik ka sa trabaho mo. Wala kang karapatang makialam dito. Dr. Gabriel, ilabas mo ang babaeng ito bago siya makapatay ng tao. Ihanda ang OR ngayon na. Utos ni Harper, hindi man lang binibigyang pansin ang boses ni Mark. Tumingin siya kay Gabriel na noon ay nakatitig sa kanya ng may halong pagkamangha at pagkilala. Kailangan natin ng thoracotomy kit, suction, at sapat na supply ng O-negative na dugo. Gabriel, ikaw ang magiging assistant ko. Ngayon na, bago bumagsak ang kanyang blood pressure sa 0, napatulala si Mark. Sino ka sa akala mo para mag-utos? Isang baliw na tagalinis na nagnakaw ng stethoscope? Tatawag ako ng pulis. Tumahimik ka, Mark! Sigaw ni Gabriel na nagpatahimik sa buong silid. Tumingin siya kay Harper at tumango ng may malalim na respeto. Narinig niyo siya. Ihanda ang operating room. Dalhin ang bata sa taas. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang hinubad ni Harper ang kanyang kupas na uniforme ng tagalinis. Inilalantad ang isang simpleng puting t-shirt sa ilalim nito. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Habang itinutulak ang stretcher patungo sa elevator, tila muling nabuhay ang isang leon na matagal na naitago sa loob ng isang maliit na hawla. Ang bawat nurse na nadadaanan nila ay napapalingon, naguguluhan kung bakit ang babaeng laging may hawak na mop ay ngayon ay nagbibigay ng mga komplikadong medikal na utos na tila isang reyna sa kanyang kaharian. Pagdating sa tapat ng operating room, huminto si Harper sa harap ng scrub sink. Ang tunog ng agos ng tubig ay ang tanging musikang naririnig niya sa gitna ng unos. Binasa niya ang kanyang mga kamay, binubula ang sabon hanggang sa kanyang mga siko. Ang bawat kuskos niya sa kanyang mga daliri ay tila paglilinis hindi lang ng dumi, kundi ng 3 taon na dusa at pagtatago. Ipinikit ni Harper ang kanyang mga mata ng 1 segundo. Sa likod ng kanyang mga talukap, mabilis na dumaan ang mga imahe ng mga ugat at tisyo ng bata. Isang tahimik na panalangin ang namutawi sa kanyang mga labi. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa buhay na nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ito ang kanyang muling pagkabuhay. Ready ka na ba, Prof? Pabulong na tanong ni Gabriel habang tinutulungan siyang isuot ang surgical gown. Ang salitang Prof ay tumama sa puso ni Harper, isang pagkilala sa kanyang tunay na ranggo na matagal na niyang kinalimutan. Handa na ako, sagot ni Harper. Ang kanyang boses ay kasing talas ng scalpel na malapit na niyang hawakan. Pumasok sila sa loob ng malamig at maliwanag na silid. Ngunit sa sandaling itataas na ni Harper ang kanyang kamay upang simulan ang unang hiwa, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa labas. Ang buong ospital ay yumanig at ang mga naglalakihang ilaw sa itaas ng operating table ay biglang namatay. Ang tanging naiwan ay ang nakakabinging katahimikan
at ang ganap na kadiliman na muling bumalot sa kanila. Sa gitna ng dilim, narinig ni Harper ang mabilis at papahina na pintig ng monitor ng bata. "Doktora, anong gagawin natin?" Ang nanginginig na tinig ng isang nurse sa dilim. Nanatiling tahimik si Harper, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa ibabaw ng dibdib ng bata. Kinakapa ang init ng buhay na unti-unti nang lumalamig. Ang kadiliman ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat hininga sa loob ng silid, habang ang mahaba at walang hanggang tunog ng monitor ay tila isang malungkot na paalam mula sa kabilang mundo. Sa gitna ng kawalan ng liwanag, ang lamig ng aircon na unti-unti nang nawawala ay napalitan ng malapot at mainit na tensyon. "Huwag kayong maliligaw sa dilim. Manatili kayong kalmado." Ang tinig ni Harper ay bumasag sa katahimikan, hindi man lang kakikitaan ng kahit kaunting panginginig. "Ilabas ninyo ang inyong mga cellphone. Ngayon na." I-on ang mga flashlights at itutok sa dibdib ng bata. Isa-isang sumulpot ang maliliit at mapuputing liwanag mula sa mga kamay ng mga nurse. Ang bawat sinag ay tumama sa duguang katawan ni JM, na tila mga bituin sa gitna ng isang madugong gabi. Sa ilalim ng mahinang liwanag na ito, ang mukha ni Harper ay tila isang estatwa ng determinasyon, walang takot, walang pag-aalinlangan. "Gabriel, hawakan mo ang dulo ng bakal. Huwag mong hahayaang gumalaw kahit 1 milimetro habang binubuksan ko ang cavity," utos ni Harper. Ginamit ni Harper ang kanyang mga daliri bilang kanyang mga mata. Dahil sa limitadong liwanag, dumedepende siya sa pakiramdam ng kanyang mga kamay na tila may sariling isip. Ang bawat hiwa niya ay maingat. Iniiwasan ang mga pangunahing ugat na maaaring maging sanhi ng tuluyang pagkaubos ng dugo ng bata. Sa bawat segundong lumilipas, ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumugulong pababa. Ngunit bago pa ito makapunta sa kanyang mga mata, isang malambot na tela ang dumampi sa kanyang balat. Si Gabriel iyon. Gamit ang isang kamay, pinunasan niya ang pawis ni Harper habang ang isa pang kamay ay nananatiling matatag sa paghawak sa bakal. Sa madilim na silid na yon, ang kanilang mga paningin ay nagtagpo sa isang maikling sandali, isang tahimik na pangako na hindi nila bibitawan ang buhay na ito. "Nahanap ko na ang bleeding point," pabulong na sabi ni Harper. "Saksyon, bilisan niyo, hindi ko makita ang ilalim ng baga." Ang tunog ng makina na humihigop ng dugo ay muling narinig. Hudyat na gumagana na ang backup power para sa mga kritikal na kagamitan, kahit na ang mga ilaw sa kisame ay nananatiling patay. Sa pamamagitan ng kanyang pakiramdam, matagumpay na naisara ni Harper ang punit na ugat sa tabi ng puso ng bata. Isang himala sa gitna ng kawalan ng maayos na pasilidad. Ang tibok. Bumabalik na ang tibok. Bulong ng isang nurse na may halong iyak. Ang monitor na kanina ay naglalabas ng isang mahabang huni ay muling nagbigay ng isang maayos at ritmo na tunog. Ang bawat pintig ay tila isang awit ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong operating room. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang sabay-sabay na pinakawalan ng lahat. Matagumpay na naalis ni Harper ang bakal at naisara ang mga sugat na tila ba may liwanag ng araw sa kanyang paligid. Paglabas ni Harper sa operating room, ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng dugo at ang kanyang katawan ay hapong-hapo. Ngunit bago pa siya makaupo sa sahig upang magpahinga, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Nakita niya si Mark na nakatayo sa dulo ng pasilyo kasama ang ilang mga nurse at ang pamilya ni JM. Ang mukha nito ay hindi na bakas ang takot kanina. Sa halip, suot na nito ang kanyang mapagmataas na maskara. "Salamat sa Diyos at naging matagumpay ang plano ko," malakas na sabi ni Mark habang kinakamayan ang mga magulang ng bata. "Kahit madilim at mapanganib, ipinag-utos ko kay Dr. Gabriel at sa assistant na ito na ituloy ang operasyon sa ilalim ng aking direksyon. Ako ang mananagot sa tagumpay na ito." Nanlaki ang mga mata ni Harper. Ang bawat salita ni Mark
ay tila isang sampal sa lahat ng hirap at panganib na hinarap niya sa loob ng silid. Nakita niyang umiiyak si Agatha sa tuwa. Niyayakap si Mark at pinupuri ito bilang bayani ng kanilang pamilya. "Mark, anong sinasabi mo?" Ang mahinang tanong ni Gabriel na lumabas sa likuran ni Harper. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa galit. Tumingin si Mark kay Gabriel at pagkatapos ay kay Harper nang may mapanirang ngiti. Lumapit siya kay Harper at hinablot ang surgical record na hawak nito. "Ibigay mo sa akin iyan. Bilang Vice Director, ako ang pipirma sa dokumentong ito bilang lead surgeon. Harper, bumalik ka na sa paglilinis ng pasilyo. Maraming dugo ang natapon sa labas ng OR. Siguraduhin mong wala akong makikitang mantsa pagbalik ko." Hinawakan ni Mark ang balikat ni Harper ng mahigpit, isang hawak na puno ng pagbabanta. Habang pilit na inaagaw ang mga papel na naglalaman ng katotohanan, ang pagsikat ng araw ay nagdala ng isang mapanlinlang na katahimikan sa San Isidro. Ang langit ay malinis na at kulay asul, tila walang bakas ng bangungot na dumaan kagabi. Ngunit ang paligid ng ospital ay saksi sa bagsik ng kalikasan. Mga nakatumbang puno, putik na lagpas bukong-bukong, at ang amoy ng basang lupa na humahalimuyak sa bawat sulok. Sa loob ng labi, ang ingay ay hindi nagmumula sa mga pasyente, kundi sa mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon ng radyo at telebisyon sa probinsya. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga lente ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Mark, na ngayon ay maayos ang tindig. Suot ang isang bagong plansang puting gown na walang kahit isang bahid ng dumi. Opo, sa gitna ng kadiliman, wala akong ibang inisip kundi ang kaligtasan ng bata. Wika ni Mark sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kababaang loob na nagpapakulo sa dugo ng sinumang nakakaalam ng katotohanan. Bilang Vice Director, tungkulin kong pangunahan ang aking team. Kahit walang kuryente, ginamit ko ang aking karanasan upang gabayan ang mga kamay ng aking mga tauhan. Ang milagrong ito ay tagumpay ng San Isidro sa ilalim ng aking pamumuno. Sa tabi niya, si Agatha ay tila isang actress na tumatanggap ng parangal. Nakahawak siya sa braso ni Mark, nagpapahid ng pekeng luha habang humaharap sa kamera. Napakaswerte po ng ospital na ito dahil sa malasakit ng aking asawa. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Mailigtas lang ang aming pamangkin at ang iba pang mga biktima. Siya ang tunay na bayani ng bagyong ito. Sa kabilang dulo ng hallway, ilang metro lang ang layo mula sa kislap ng mga kamera, nakaluhod si Harper sa sahig. Gamit ang isang luma at himulmuling basahan, matiyaga niyang pinupunasan ang mga duguang bakas ng tsinelas sa sahig na iniwan ng mga biktima kagabi. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig sa pagod. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakita ni Dr. Gabriel si Harper mula sa malayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang panga ay matigas sa sobrang galit. Hindi niya matanggap na ang taong nagbuwis ng buhay at nagpakita ng henyo ay tinatrato na parang basahan, habang ang mga magnanakaw ng dangal ay puring-puri ng buong mundo. Mabilis na naglakad si Gabriel patungo kay Harper at hinawakan ang hawakan ng kanyang mop upang patigilin siya. "Harper, tama na. Huwag mong hayaang gawin nila ito sa'yo. Hayaan mong sabihin ko sa kanila ang totoo. Ibibigay ko ang surgical record. Sasabihin ko na ikaw ang gumawa ng lahat." Dahan-dahang itinaas ni Harper ang kanyang tingin. Sa gitna ng kanyang pagod, may isang uri ng kapayapaan sa kanyang mga mata na nagpatigil kay Gabriel. "Dok, ang pasyente ay humihinga. Ang bata ay ligtas. Yun lang ang mahalaga sa akin. Pero ninanakaw nila ang buhay mo, ang karangalan mo." Halos pabulong na sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Hayaan mo silang magdiwang sa ibabaw ng buhangin, Dok." Mahinang sagot ni Harper.
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim. Ang mga taong umaakyat gamit ang kasinungalingan ay mas mabilis mahulog kapag umihip na ang hangin ng katotohanan. Hayaan mo muna silang mabusog sa kasinungalingan. Mas masakit ang gutom kapag binawi na ang lahat. Napatitig si Gabriel kay Harper. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na hindi ito pagsuko. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Isang matandang pasyente na nakaupo sa wheelchair sa malapit, ang mismong iniligtas ni Harper sa pamamagitan ng bulong noong nakaraang araw, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang matanda ay kumuha ng biya ng isang mainit na pandesal mula sa kanyang supot at may panginginig na iniabot ito kay Harper. "Salamat, doktora," pabulong na wika ng matanda. Sapat lang para marinig ni Harper at Gabriel. Ang matanda ay ngumiti. Isang ngiting puno ng lihim na pagkilala. "Nakita ko ang lahat kagabi. Alam ng Diyos kung sino ang humawak ng kutsilyo sa dilim." Ito ang golden moment ni Harper. Isang simpleng piraso ng tinapay at isang maikling pagkilala na mas matimbang pa sa lahat ng palakpakan sa lobby. Ngumiti si Harper ng bahagya, tinanggap ang tinapay, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nabalik ang lahat sa realidad nang biglang makatanggap ng isang mensahe si Mark sa kanyang cellphone. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pamumutla. Ang email ay galing sa Department of Health sa Maynila. Isang abiso na may darating na inspection team dahil sa hindi inaasahang ulat ng kahangahangang operasyon na nakarating sa kanila. "Bakit sila pupunta rito?" tanong ni Agatha, na napansin din ang pagbabago sa mukha ni Mark. Bago pa makasagot si Mark, isang malakas na ugong mula sa langit ang muling pumunit sa katahimikan ng umaga. Ang tunog ay hindi katulad ng hangin ng bagyo. Ito ay ang ritmo ng mga hélice ng helicopter na pababa sa helipad ng ospital. Hindi lang isa, kundi 3 malalaking helicopter na may tatak ng gobyerno at ng pinakasikat na medical center sa bansa. Ang malakas na hangin mula sa pagbaba ng mga helicopter ay nagpalipad sa mga papeles sa nurse station at nagpatakbo sa mga reporters palabas upang kuhanin ang pinakamalaking scoop ng taon. "Sino ang mga yan?" tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. Tumingin si Gabriel kay Harper, na ngayon ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang pagkakaluhod, bit-bit ang kanyang timba at basahan. Ang liwanag ng araw ay tumama sa mukha ni Harper at sa gitna ng ingay ng mga helicopter, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pintuan kung saan malapit nang pumasok ang kanyang nakaraan. Ang bawat paghinto ng mga ilisin ng helicopter sa labas ay tila pagtahimik din ng mundo ni Mark, habang ang malakas na hangin na nilikha nito ay nagpaliwanag sa mga alikabok sa paligid. Tila inilalantad ang bawat itinatagong dumi ng ospital. Mabilis na inayos ni Mark ang kanyang kwelyo at sinuklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri, habang si Agatha naman ay mabilis na nag-reapply ng kanyang lipstick. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. "Agatha, ayusin mo ang tindig mo. This is our ticket to Manila." Kapag nalaman nila ang ginawa natin kagabi, hindi lang tayo mananatili rito. "I'll be the chief of surgery sa pinakamalaking ospital sa bansa." Bulong ni Mark na punong-puno ng kayabangan. Bumukas ang mga pintuan ng lobby at pumasok ang isang phalanx ng mga lalaking nakasuit at mga doktor na suot ang mga puting gown na may tatak ng Department of Health. Sa gitna nila ay isang matandang lalaki na may mapuputing buhok, ngunit may mga matang kasing talas ng agila. Siya si Dr. Alcantara, ang dating Secretary of Health at itinuturing na Diyos ng cardiovascular surgery sa Pilipinas. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa lahat ng mga reporters na kanina ay maingay na nagtatanong. Mabilis na humakbang si Mark pasulong. Ang kanyang mukha ay may suot na pinakamaamong ng ngiti na kaya niyang gawin. Inilahad niya ang kanyang kamay
ng may pagmamalaki. Welcome to San Isidro Hospital, Dr. Alcantara. It is a great honor to have you here, sir. I am Vice Director Mark, the one who led the emergency operations during the height of the storm. Kami po ang nagligtas sa mga bata sa gitna ng kadiliman. Tumigil si Dr. Alcantara sa harap ni Mark. Tinitigan niya ang inilahad na kamay ng Vice Director. Ngunit sa halip na tanggapin ito, nilampasan niya lamang si Mark na parang isang hanging walang halaga. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa buong lobby. Tila may hinahanap na mas mahalagang bagay kaysa sa isang opisyal na nagmamalaki. Nasaan ang batang inoperahan kagabi? Ang malamig at baritonong tanong ni Dr. Alcantara. Ang kanyang boses ay walang halong emosyon, ngunit ang bawat salita ay may bigat na nagpayanig sa tuhod ni Mark. Nasa recovery room po, sir. Matagumpay po nating naisagawa ang thoracotomy sa gitna ng blackout. I personally supervised the entire procedure. Mabilis na sagot ni Mark. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa kanyang sarili habang si Agatha naman ay tumatango-tango sa likuran niya. Eksakto namang lumabas si Dr. Gabriel mula sa elevator. Nang makita siya ni Dr. Alcantara, biglang lumambot ang mukha ng matanda. Gabriel. Dad, maikling tugon ni Gabriel habang lumalapit at nakikipagkamay sa matanda. Nanlaki ang mga mata ni Mark at Agatha. Ang kanilang mga panga ay tila malalaglag sa sahig. Si Dr. Gabriel, ang hamak na volunteer doctor na laging kinukutya ni Agatha, ay anak pala ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng medisina sa bansa. Isang malamig na pawis ang nagsimulang gumapang sa likuran ni Mark. Isinagawa mo ba ang operasyon, Gabriel? Tanong ni Dr. Alcantara sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Umiling si Gabriel ng may katapatan. Hindi po ako, Dad. Kahit ako ay hindi kayang gawin ang procedure na yon sa ilalim ng ganoong klaseng kondisyon. May isang henyo na narito sa ospital na ito. Siya ang humawak ng kutsilyo sa dilim habang ang iba ay nagtatago sa kanilang mga opisina. Tumingin si Dr. Alcantara kay Mark na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit na nagtatago ng panginginig. Vice Director Mark, sinabi mo na ikaw ang nanguna sa operasyon. Sabihin mo sa akin, anong sukat ng suture ang ginamit mo para sa pulmonary artery repair? At paano mo nahanap ang bleed point ng walang sapat na liwanag? Nautal si Mark. Ginamit po namin ang standard procedure, sir. Dahil po sa emergency, hindi ko na po masyadong naalala ang mga detalyeng teknikal. Pero ang mahalaga ay ligtas ang bata. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Sigaw ni Dr. Alcantara na nagpaalingaw-ngaw sa buong lobby. Lumapit siya ng husto kay Mark. Ang kanyang titig ay tila bumubutas sa bungo nito. Nabasa ko ang initial report na ipinadala ni Gabriel. Ang teknik na ginamit sa operasyong yon ay tanging iisang tao lamang sa bansang ito ang nakakaalam. Isang teknik na itinuro ko sa kaisa-isa kong paboritong estudyante na nawala 3 taon na ang nakalipas. Inilabas ni Dr. Alcantara ang isang lumang medical license mula sa kanyang bulsa. Ang lisensyang tinanggalan ng bisa, ngunit itinago niya ng may pag-asa. Ang pangalang nakasulat doon ay Professor Harper. Nasaan siya? Sigaw ni Dr. Alcantara kay Mark. Nasaan ang nag-opera sa bata? Imposibleng ikaw yon, Mark. Alam ko ang galing mo at hanggang appendicitis ka lang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo ng pasilyo. Doon, sa gitna ng anino, nakatayo ang isang babaeng may hawak na duguang timba at basahan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang uniforme ay may mantsa ng putik. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi na mapagkaila. Nabitawan ni Harper ang kanyang timba. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagwawakas ng isang mahabang panaginip. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa liwanag, habang ang lahat ng mga reporters ay nagsimulang itutok ang kanilang mga kamera sa kanya. Professor Harper? Ang pabulong na wika ni Dr. Alcantara, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Ang bawat hakbang ni Harper
Patungo sa gitna ng lobby ay tila isang mabagal na pag-usad ng orasan patungo sa oras ng paghuhukom. Ang ingay ng mga kamera na walang tigil sa pagkuha ng litrato ay tila mga bulong ng tadhana na unti-unting bumabasag sa pader ng kasinungalingan na itinayo ni na Mark at Agatha. Napatulala si Mark. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang noo ay binabahanan ng malalamig na pawis. Sinubukan niyang humakbang upang harangan si Harper, pilit na ibinabalik ang kanyang mapanirang awtoridad. Dr. Alcantara, huwag po kayong magpalinlang. Ang babaeng yan ay isang hamak na tagalinis lamang. Nasira ang bait niyan 3 taon na ang nakalipas dahil sa kanyang kapabayaan sa Maynila. Harper, bumalik ka sa bodega. Ngayon na. Ang pautal-utal na sigaw ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi siya narinig ni Dr. Alcantara. Nilampasan ng matandang doktor ang lahat ng mga nakaharang, kabilang na si Mark, na tila ba isa lamang itong dumi sa sahig. Tumigil ang matanda sa harap ni Harper. Tinitigan niya ang duguang mga kamay ng babae, ang kupas na uniforme, at ang pagod na mukha na dati ay puno ng ningning sa loob ng kanyang classroom. 3 taon, Harper. 3 taon kitang hinanap. Pabulong na wika ni Dr. Alcantara, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Akala ko ay tuluyan mo nang tinalikuran ang regalong ibinigay sa iyo ng langit. Pero kagabi, sa gitna ng bagyo, naramdaman ko ang presensya mo. Ang bawat tahi, ang bawat desisyon sa loob ng operating room na yon. Walang ibang makakagawa niyon, kundi ang kaisa-isa kong paboritong estudyante. Dahan-dahang yumuko si Dr. Alcantara sa harap ni Harper, isang pagyukod ng isang guro sa kanyang pinakamahusay na disipulo, isang kilos na nagpatahimik sa buong ospital. Ang mga reporters ay tila nakalimutan ng paghinga. Ang pinakamataas na opisyal ng medisina sa bansa ay nagbibigay pugay sa isang babaeng may hawak na basahan. Professor Harper, patawad. Wika ni Dr. Alcantara. Patawad dahil naniwala kami sa mga maling ulat noon. Patawad dahil hinayaan ka naming magdusa sa dilim. Tumingin si Harper sa kanyang guro. Ang kanyang mga mata na matagal nang tuyo ay muling nangilid ng luha. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, Doc. Pinili ko pong manahimik dahil akala ko ay wala na akong silbi. Walang silbi? Singit ni Gabriel habang lumalapit sa kanila. Dala ang isang digital tablet na naglalaman ng mga footage mula sa security camera ng operating room na gumana gamit ang battery power. Dad, tignan mo ito. Narito ang katotohanan. Habang ang vice director na ito ay nagtatago sa kanyang opisina at ang head nurse na ito ay nagpapanik, si Harper ang nag-iisang tumayo para iligtas ang bata. At hindi lang iyan, narito rin ang mga dokumentong kinuha ko sa file ni Mark. Ang tunay na surgical report mula sa Maynila na nagpapatunay na si Mark ang nagkamali at si Harper lamang ang sumalo ng sisi. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lobby bago ito napalitan ng sunod-sunod na bulungan. Ang mga kamera ay mabilis na itinutok sa namumutlang mukha ni Mark at sa nanginginig na si Agatha. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila ako. Hiyaw ni Mark, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Lumapit si Agatha kay Harper. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at inggit. Kahit anong gawin niyo, isa ka pa ring basahan, Harper. Inagaw ko ang asawa mo. Inagaw ko ang posisyon mo. At hinding-hindi mo mababawi yon. Tinitigan ni Harper si Agatha nang may matinding kapanatagan. Hindi ko kailangang bawiin ang mga bagay na wala namang halaga, Agatha. Ang asawa kong kinuha mo, iyon na siya. Dahil ang isang basurang tulad niya ay bagay lamang sa isang basurang tulad mo. Pero ang dangal ko ay hindi kailanman nawala. Dahil ang tunay na galing ay hindi nakikita sa titulo, kundi sa tibok ng puso ng mga taong iniligtas ko. Ito ang golden moment ni Harper. Sa gitna ng kanyang pinakamababang kalagayan, nagniningning ang kanyang karakter na mas maliwanag pa sa anumang hiyas. Lumingon si Dr. Alcantara kay Mark.
Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Vice Director Mark, mula sa sandaling ito, ikaw ay suspendido sa lahat ng iyong tungkulin. Ang iyong lisensya ay isa sa ilalim sa matinding investigasyon para sa medical fraud at perjury. At ikaw, Nurse Agatha, asahan mo ang pagtatanggal sa iyo sa serbisyo dahil sa iyong kapabayaan. Hindi, Mark, gawin mo ang paraan. Sigaw ni Agatha habang pilit na kumakapit sa braso ni Mark. Ngunit sa halip na protektahan siya, marahas na tinabig ni Mark ang kamay ni Agatha. Umalis ka sa harap ko. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaganito. Sigaw ni Mark bago niya biglang sinampal si Agatha sa harap ng lahat. Isang matunog na sampal na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Simbolo ng pagguho ng kanilang makasalanang relasyon. Bumagsak si Agatha sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa, habang si Mark ay pilit na hinahawakan ng mga security guard upang dalhin sa opisina ng pulisya. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nanatiling tahimik si Harper. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Gabriel iyon. Tapos na ang pagtatago, Harper. Mahinang sabi ni Gabriel. Oras na para bumalik ang tunay na reyna sa kanyang kaharian. Tumingin si Harper sa paligid. Ang mga nurse na dati ay kumukutya sa kanya ay ngayon ay nakayuko sa hiya. Ang pamilya ng batang si JM ay lumapit at lumuhod sa kanyang harapan upang magpasalamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Harper ang tunay na kalayaan. Ang bawat tunog ng sirena ng pulis sa labas ng ospital ay tila isang malakas na kampana ng katarungan na umalingaw-ngaw sa buong bayan ng San Isidro. Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng lobby ay hindi na nakakasilaw. Sa halip, ito ay nagbibigay ng isang uri ng init na nagpapagaan sa mabigat na pasanin na 3 taon nang dinala ni Harper sa kanyang mga balikat. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Mark habang ang 2 security guard ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga braso. Ang kanyang dating malinis at plansadong puting coat ay gusot-gusot na. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Sinubukan niyang pumalag. Pilit na humaharap kay Dr. Alcantara na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga opisyal ng Board of Medicine. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang Vice Director. Marami akong kakilala sa Maynila. Ang iyaw ni Mark. Ang kanyang boses ay pumapaltos sa takot. Harper! Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanilang ikaw ang may gusto nito. Hindi ba't mahal mo ako? Hindi ba't nangako kang poprotektahan mo ako? Dahan-dahang humarap si Harper kay Mark. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam. Ang taong nasa harap niya ngayon ay tila isang estrangherong hindi niya kailanman nakilala. Ang pagmamahal ay hindi bulag, Mark. Pinili kong magbulag-bulagan dahil naniwala ako sa iyong mga pangako. Mahinang wika ni Harper. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang karera ko, ang dangal ko, pati na ang sarili ko. Pero ang hininga ng batang inoperahan ko kagabi, ang nagpaalala sa akin na ang katarungan ay hindi pwedeng laging nakatago sa dilim. Tapos na ang oras mo. Isang opisyal mula sa National Bureau of Investigation ang lumapit at formal na binasahan si Mark ng kanyang mga karapatan. Kasabay nito, inilabas ni Gabriel ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa at iniabot sa mga awtoridad. Narito ang lahat ng ebidensya ng embezzlement at medical fraud na ginawa ni Mark sa loob ng 3 taon. Hindi lang buhay ni Harper ang sinira niya, kundi pati ang pondo ng ospital na ito. Samantala, sa isang sulok ng lobby, si Agatha ay nakaupo sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa iyak. Ang kanyang ama, ang dating direktor ng ospital, ay dumating din ngunit sa halip na tulungan ng anak. Isang matalim na tingin lamang ang ibinigay nito bago tumalikod. Sa mundo ni na Agatha,
Ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa dugo. At ngayong wasak na ang pangalan niya, itinuring na siyang basura ng sarili niyang pamilya. Harper, maawa ka. Huwag mo akong hayaang mawalan ng lahat. Pagmamakaawa ni Agatha habang pilit na inaabot ang laylayan ng uniforme ni Harper. Hindi lumingon si Harper. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kabilang dulo ng lobby. Huminto siya sa harap ng isang malaking basurahan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa kanyang dibdib. Gamit ang kanyang mga daliri, hinawakan niya ang plastic na ID na nakasabit sa kanyang uniforme. Ang ID na may nakasulat na ward assistant. Ito ang golden moment ni Harper. Isang simpleng pagkilos na naglalaman ng libu-libong damdamin. Hinugot niya ang ID mula sa kanyang damit at tinitigan ito ng ilang segundo. Ang lahat ng pang-aapi, ang lahat ng oras ng paglilinis ng sahig, at ang lahat ng paglunok ng lason ay nagtapos sa maliit na pirasong ito ng plastik. Pinakawalan niya ang ID at hinayaan itong mahulog sa loob ng basurahan kasama ng iba pang mga dumi. Sa sandaling iyon, ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyang nawala. Hindi na siya si Harper na tagalinis, siya ay muling isinilang. Lumapit si Gabriel sa kanya, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang tagal mo ring binuhat ang ID na yan, Harper. Hindi ba mas magaan ang pakiramdam ngayong wala na ito? Ngumiti si Harper ng totoo. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Sobra, Doc. Parang ngayon lang ako ulit nakahinga ng maluwag. Professor Harper, tawag ni Dr. Alcantara habang papalapit sa kanila. May inihanda kaming sasakyan. Ang mga kasamahan natin sa Maynila ay hindi na makapaghintay na makita ka muli. Ang posisyon mo bilang Chief of Surgery ay nananatiling bakante para sa'yo. Tatanggapin mo ba? Tumingin si Harper sa malawak na langit sa labas ng ospital. Ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng bagong simula. Lumingon siya kay Gabriel na kasalukuyang nakatitig sa kanya ng may halong paghanga at lihim na pag-ibig. Handa na po akong bumalik, Doc, sagot ni Harper ng may determinasyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago. Hindi na ako luluhod para sa sinuman. Mabuti, ang nakangiting tugon ni Dr. Alcantara. Dahil ang mundong ito ay nangangailangan ng mga kamay na tulad ng sayo. Mga kamay na marunong maghilom hindi lang ng sugat, kundi pati na ng katarungan. Habang naglalakad si Harper palabas ng San Isidro Hospital, ang lahat ng mga empleyado, ang mga nurse na dati ay kumukutya sa kanya, ang mga security guard at maging ang mga pasyente ay nagsimulang pumalakpak. Isang mahaba at tapat na palakpakan na sumasabay sa bawat hakbang ng babaeng muling nahanap ang kanyang sariling ningning. Sa dalampasigan ng San Isidro, ang dagat ay tila isang malawak na salamin na nagpapantay sa kulay ng langit. Wala na ang nagngangalit na mga alon ng nakaraang gabi. Ang bawat banayad na hampas ng tubig sa pampang ay tila isang mahinahong haplos na naglalayong burahin ang mga bakas ng putik at dusa sa buhanginan. Nakatayo si Harper sa gilid ng dagat. Hinahayaan ang malamig na tubig na dumampi sa kanyang mga paa. Malayo ang kanyang tingin, tila binabaybay ang guhit kung saan nagtatagpo ang langit at sapa. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na kabibe, pinapaikot-ikot ito sa kanyang mga daliri, isang simpleng bagay na sumisimbolo sa katahimikang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, hindi ba? Parang humihingi ng tawad ang mundo sa lahat ng gulo kagabi. Hindi na kailangang lumingon ni Harper upang malaman kung sino ang nagsalita. Ang baritono at kalmadong tinig ni Gabriel ay sapat na upang magbigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Lumapit ang doktor at tumayo sa tabi niya. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong, malayo sa formal na anyo ng isang anak ng Secretary of Health. Salamat sa pagsama sa akin dito, Doc, mahinang sabi ni Harper. Kailangan ko lang talagang huminga. I understand, Harper. And please, Gabriel na lang kapag wala tayo sa ospital. Nakangiting tugon ng lalaki. Tinitigan ni Gabriel ang malungkot
Ngunit payapang mukha ni Harper. Justice has been served. Mark and Agatha are facing the consequences. Pero bakit parang may kulang pa rin sa mga mata mo? Huminga ng malalim si Harper. Ang hangin na may amoy ng asin ay tila nagpapagaan sa kanyang kalooban. Naisip ko lang, Gabriel. Ang paghihiganti pala ay parang pag-inom ng lason para lang mamatay ang kaaway mo. Oo, natalo sila. Pero ang 3 taon na nawala sa akin, ang tiwalang nawasak, at ang pagkatao kong pilit kong pinatay, hindi na yon maibabalik ng kahit anong hatol ng korte. Tama ka, sagot ni Gabriel habang dahan-dahang humahakbang palapit. Hindi maibabalik ng hustisya ang nakaraan, pero binibigyan ka nito ng pagkakataong buuin ang kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Harper, ito ay para sa sarili mo. Para hindi ka na habang buhay na nakatali sa galit na nararamdaman mo para sa kanila. Dahan-dahang itinigil ni Harper ang pag-ikot sa kabibe at tumingin kay Gabriel. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang isang uri ng katapatan na hindi niya naramdaman kay Mark. Sa sandaling iyon, ang hangin ay biglang lumamig. Dahilan? Upang bahagyang manginig ang mga balikat ni Harper. Ito ang golden moment ng kanilang pagsasama. Hindi nag-atubili si Gabriel. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Harper. Tulad ng ginawa niya noong gabing madilim sa loob ng storage room, ang kilos na ito ay pununo ng proteksyon at tahimik na pagmamahal. Naramdaman ni Harper ang bango ni Gabriel na kumapit sa kanya. Isang amoy na nagpapadama sa kanya na siya ay ligtas at pinahahalagahan. Mula ngayon, Harper, hindi mo na kailangang maglakad ng mag-isa. Pabulong na sabi ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay nanatili sa balikat ni Harper ng ilang segundo bago dahan-dahang dumausdos pababa upang hawakan ang malamig na kamay ng babae. Hindi binawi ni Harper ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga palad. Isang pag-uugnay ng 2 pusong parehong naghahanap ng hilom. Nabalik lamang sila sa realidad nang lumapit ang isang messenger mula sa ospital. May dalang isang puting sobre. Professor Harper, pinapabigay po ng pulisya. Galing daw po sa detention cell ni Mark. Napakunot ang noo ni Harper. Kinuha niya ang sobre at binuksan ito sa harap ni Gabriel. Sa loob ay may isang sulat na punong-puno ng mga bura at dumi. Ngunit may isang linyang nakasulat sa dulo na nagpatigil sa tibok ng puso ni Harper. Harper, alam kong galit ka, pero bago mo ako tuluyang kalimutan, kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa operasyong sumira sa'yo sa Maynila. Hindi lang ako ang may sala. May isang tao sa loob ng board na kasabwat ko, at ang taong yun ang kasalukuyang sumusundo sa'yo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Harper. Mabilis siyang lumingon sa kalsada kung saan nakaparada ang mga sasakyan ng phalanx ni Dr. Alcantara. Nakita niya ang isa sa mga assistant ng kanyang guro na may hawak na telepono at matalas na nakatingin sa kanilang direksyon. Ang kaba na akala ni Harper ay naglaho na ay muling bumangon ng mas matindi. Ang nakaraan ay tila isang anino na ayaw siyang bitawan at ang sikretong nakasulat sa papel ay maaaring magpabago sa lahat ng tiwalang muli niyang binuo. Ang bawat salita sa sulat ni Mark ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng katahimikang pilit na binubuo ni Harper. Nanlalamig ang kanyang mga daliri habang mahigpit na hawak ang papel. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa direksyon ng mga itim na sasakyan kung saan naghihintay ang phalanx ni Dr. Alcantara. Sino ang taong tinutukoy ni Mark? Sino ang nagtaksil sa kanya sa likod ng mga formal na ngiti at puting gown? Naramdaman ni Harper ang titig ni Gabriel. Ang lalaki ay hindi nagsalita. Tila binibigyan siya ng espasyo upang mag-isip, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Harper, ano ang nakasulat? Mahinang tanong ni Gabriel. Tumingin si Harper sa dagat at pagkatapos ay sa punit-punit na papel sa kanyang kamay. Alam niya ang laro ni Mark. Kahit nasa loob na ito ng selda, nais pa rin nitong maghasik ng lason
Nais pa rin nitong kontrolin ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagdududa. Kung hahayaan niyang kainin siya ng hinala, mananatili siyang bilanggo ng nakaraan. Ito ang golden moment ni Harper. Sa halip na magtanong o magpanik, dahan-dahan niyang pinunit ang sulat ni Mark sa maliliit na piraso. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay sumabay sa banayad na hampas ng alon sa pampang. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang mga piraso ng papel patungo sa gitna ng dagat, hanggang sa maglaho ang mga ito sa asul na tubig. Isang huling panlilinlang mula sa isang taong hindi matanggap ang pagkatalo, wika ni Harper. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Kung may traidor man sa Maynila, Gabriel, haharapin ko siya bilang Professor Harper, bilang isang taong may sapat na lakas, hindi bilang isang biktima na madaling linlangin. Hindi ko hahayaang sirain ni Mark ang araw na ito. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Iyan ang Reynang kilala ko. Bumalik sila sa ospital upang kunin ang mga huling gamit ni Harper. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo ng San Isidro, napansin niya ang kawalan ng laman sa dating opisina ni Mark at ang malamig na katahimikan sa nurse station kung saan dati ay nagahari ang ingay ni Agatha. Ang lahat ng mga bakas ng kanyang dusa ay tila naging mga anino na lamang na dahan-dahang binubura ng liwanag ng hapon. Bago tuluyang lumabas, huminto si Harper sa dulo ng pasilyo kung saan nakasandal ang luma at maruming mop na ginamit niya araw-araw. Tinitigan niya ito at bahagyang ngumiti. Ang mop na ito ang naging saksi sa kanyang pagtitiis, ang naging simbolo ng kanyang pagpapakumbaba at ang naging sandata niya upang manatiling matatag sa gitna ng kahihiyan. Hinawakan niya ang kahoy na hawakan nito sa huling pagkakataon bilang pagpapasalamat sa mga aral na ibinigay nito sa kanya. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Pabulong niyang sabi bago tuluyang tumalikod. Ang biyahe patungong Maynila ay tila isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Habang papalapit sila sa malalaking gusali at maliwanag na ilaw ng lungsod, nararamdaman ni Harper ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na muling hawakan ang scalpel at muling magsilbi sa ilalim ng tunay na liwanag. Huminto ang sasakyan sa harap ng Medical Center of Manila, isang naglalakihang gusali ng salamin na nagniningning sa ilalim ng mga bituin. Ang lahat ng mga security guard at staff ay nakahanay sa labas, tila naghihintay sa pagdating ng isang mahalagang panauhin. Bumaba si Harper mula sa sasakyan. Suot niya ang isang bagong coat na ibinigay ni Dr. Alcantara. Malinis, maputi, at may nakaburdang pangalan, Professor Harper, Chief of Surgery. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay nagpapahayag ng kanyang muling pagbabalik. Ngunit sa gitna ng mga palakpakan at pagbati, may isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya mula sa itaas na palapag. Isang taong hindi pumapalakpak, isang taong nananatiling nasa dilim. Hawak ang isang lumang dokumento na may mantsa ng dugo. Tumigil si Harper sa gitna ng lobby at tumingin sa itaas. Ang kanyang pakiramdam ay biglang bumigat. Tila may isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang San Isidro ay simula lamang ng kanyang pagbangon. At ang Maynila, ang magiging huling entablado ng katotohanan. Handa ka na ba, Harper? Tanong ni Gabriel na nakatayo sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Harper, ang kanyang stethoscope ay nagniningning sa kanyang leeg. Handa na ako, Gabriel. Kahit sino pa ang nagtatago sa dilim, oras na para sila naman ang makaramdam ng takot. Ang bawat hakbang ni Harper sa makintab na pasilyo ng Medical Center of Manila ay tila isang martsa ng tagumpay. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay nagpapaalala sa lahat na ang tunay na nagmamay-ari ng ospital na ito ay nagbalik na. Ang puting gown na suot niya ay hindi lamang isang uniforme.
Ito ay ang kanyang baluti, ang simbolo ng kanyang dangal, na muling nabuo mula sa mga abo ng San Isidro. Sa loob ng malaking conference room, nakaupo ang mga board members, kabilang na ang isang lalaking may mapanghusgang mga mata, si Dr. Santiago. Siya ang taong tinutukoy sa sulat ni Mark, ang taong nakinabang sa pagbagsak ni Harper, 3 taon na ang nakalipas. I don't think this is a good idea, Dr. Alcantara. Malamig na wika ni Dr. Santiago habang tinitingnan si Harper mula ulo hanggang paa. Ang pagkuha sa isang taong may madilim na nakaraan para mamuno sa surgery department ay isang malaking risk para sa reputasyon ng ospital na ito. We need stability, not drama. Tumayo si Harper, hindi man lang nagpapakita ng kahit anong takot. Ang estabilidad ay hindi nanggagaling sa pagtatago ng katotohanan, Dr. Santiago. Nanggagaling ito sa kakayahang humarap sa pagkakamali at itama ito. 3 taon akong nanahimik habang ninanakaw ninyo ang aking karera at ang pondo na dapat ay para sa mga pasyente. Dahan-dahang inilapag ni Harper ang itim na folder sa gitna ng mesa, ang folder na nakuha niya sa gitna ng bagyo sa San Isidro. Narito ang mga transaksyon sa pagitan ninyo at ni Mark, ang mga offshore accounts kung saan ninyo inilagay ang pera mula sa mga pekeng supply ng gamot. At narito rin ang orihinal na surgical log na pinatunayan ng pirma ni Dr. Alcantara. Namutla si Dr. Santiago. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang tinititigan ang mga dokumentong hindi niya akalaing makikita pa ang liwanag ng araw. Sa isang sandali, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok. You have a choice, Santiago, wika ni Dr. Alcantara ng may awtoridad. Magbitiw ka ng kusa at harapin ang investigasyon ng maayos o ilalabas namin ang lahat ng ito sa publiko ngayong hapon. Walang nagawa si Santiago kundi ang yumuko sa hiya. Ang kanyang karangyaan ay tuluyang gumuho sa harap ng babaeng dati ay itinuring niyang basura. Ngunit ang tunay na tagumpay ni Harper ay hindi naganap sa loob ng boardroom, kundi sa loob ng operating room isa. Isang emergency case ang dumating, isang sanggol na may maselang problema sa puso, isang kaso na tanging ang teknik ni Harper lamang ang makakapagligtas. Ito ang golden moment ni Harper. Habang isinusuot niya ang kanyang surgical mask at guwantes, tila huminto ang mundo. Ang bawat kagamitan ay nagniningning sa ilalim ng puting ilaw, tila mga sandatang naghihintay sa kanilang reyna. Wala ng kaba, wala ng pag-aalinlangan. Sa bawat hiwa ng kanyang scalpel, muling dumaloy ang henyo na matagal nang nakakulong. Sa kabilang panig ng glass viewing gallery, nakatayo si Gabriel. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Harper nang may matinding paghanga. Nakita niya ang isang babaeng hindi na kailangan pang magtago. Isang babaeng muling nahanap ang kanyang layunin sa buhay. Pagkatapos ng 5 oras na operasyon, matagumpay na lumabas si Harper. Ang unang bumungad sa kanya ay ang magulang ng sanggol na umiiyak sa tuwa at pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Harper ang tunay na kahulugan ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagliligtas. Sa dulo ng hallway, naghihintay si Gabriel na may dalang isang puting rosas. Congratulations, Professor Harper. Ang buong ospital ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang pagbabalik mo. Ngumiti si Harper, isang ngiting puno ng kapayapaan. Salamat, Gabriel. Pero mas masaya ako dahil sa wakas, naririnig ko na ulit ang sarili kong tibok ng puso. Lumapit si Gabriel at kinuha ang kamay ni Harper. Dahan-dahan itong hinalikan sa harap ng lahat. Hindi lang ikaw ang nagbalik, Harper. Ang pag-asa ng marami ay nagbalik din dahil sa iyo. At hinding-hindi ko nahahayaang may kumuha muli sa liwanag mo. Naglakad silang magkasama patungo sa hardin ng ospital, habang ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintoang kulay sa paligid. Ang kwento ng yata na tagalinis ay tapos na. Ang kwento ng reynang muling naghari ay nagsisimula pa lamang. 1 taon ang mabilis na lumipas
mula nang muling magliwanag ang pangalan ni Harper sa mundo ng medisina. Sa loob ng malawak at makabagong lecture hall ng Medical Center of Manila, ang katahimikan ay tila isang pagpupugay habang ang mga batang doktor at estudyante ay nakatuon ng pansin sa babaeng nasa harapan. Si Harper ay nakatayo ng may dignidad, suot ang kanyang puting gown na walang kahit anong dumi. Ang kanyang boses, habang ipinaliliwanag ang sining ng pag-oopera sa puso, ay hindi lamang puno ng kaalaman, kundi pati na rin ng karanasan. Ang bawat hiwa natin ay hindi lamang pagbubukas ng balat. Wika ni Harper sa kanyang mga estudyante, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng bulwagan. Ito ay isang pakikipagkasundo sa buhay. Huwag ninyong kakalimutan na sa likod ng bawat surgical mask ay isang tao na nagtitiwala sa inyong dangal. Ang tunay na galing ay hindi nasusukat sa dami ng inyong sertipiko, kundi sa tibay ng inyong loob kapag ang lahat ay tila nawawala na sa gitna ng dilim. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid habang tinatapos ni Harper ang kanyang klase. Paglabas niya ng bulwagan, sinalubong siya ni Gabriel. Ang lalaki ay mukhang masaya at kampante, dala ang isang maliit na tablet na nagpapakita ng mga balita sa araw na yon. Mukhang narinig na ang pinal na hatol para kay Mark, Harper. Mahinang sabi ni Gabriel habang naglalakad sila patungo sa hardin ng ospital. Dahil sa dami ng mga kasong isinampa laban sa kanya, sentenced siya sa 10 taong pagkabilanggo. At alam mo ba kung ano ang trabaho niya sa loob ng selda? Siya ang naatasang maglinis ng mga pasilyo at banyo araw-araw. Napatigil si Harper sa paglalakad. Tumingin siya sa malayo. Tila inaalala ang mga panahong siya ang humahawak ng mop sa San Isidro habang kinukutya ni Mark. Isang malalim at mahinahong buntong hininga ang pinakawalan niya. At si Agatha? Tanong ni Harper. Iniwan siya ng kanyang pamilya upang isalba ang sarili nilang pangalan. Balita ko ay nagtatrabaho siya ngayon bilang isang tindera sa isang maliit na palengke sa probinsya. Malayo sa karangyang dati niyang ipinagmamalaki. Sagot ni Gabriel. Tinitigan niya ang mukha ni Harper, naghahanap ng bakas ng kagalakan sa pagbagsak ng kaaway. Galit ka pa ba sa kanila? Umiling si Harper ng may kasiguraduhan. Hindi na, Gabriel. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin. Ang makita silang nahaharap sa bunga ng sarili nilang mga gawa ay sapat na katarungan. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagsasabing ayos lang ang ginawa nila. Ito ay ang hindi nahayaang kontrolin pa ng kanilang anino ang aking kasalukuyan. Malaya na ako. Ito ang golden moment ng kanyang paglalakbay. Ang ganap na katahimikan ng puso na hindi na nagnanais ng higit pang paghihiganti. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng naras sa gitna ng hardin. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatagos sa mga dahon, nagbibigay ng kakaibang ganda sa paligid. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Harper at hinawakan ito ng mahigpit. Harper, sa loob ng 1 taon, nakita ko ang muling pagbangon mo. At sa bawat araw na kasama kita, mas lalo kong napatunayan na ikaw ang buhay na gusto kong makasama habang buhay. Pabulong na sabi ni Gabriel. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Isang simpleng singsing na may maliit na hiyas ang nagniningning sa loob. Hindi mo na kailangang maging reyna sa harap ng maraming tao para mahalin kita. Para sa akin, sapat na ang Harper na nakilala ko sa gitna ng bagyo. Papayag ka bang maging asawa ko? Naramdaman ni Harper ang mainit na luhang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa pasasalamat. Tumango siya ng dahan-dahan habang ang isang matamis na ngiti ay namumutawi sa kanyang mga labi. Oo, Gabriel, papayag ako. Sagot niya. Niyakap ni Gabriel si Harper nang mahigpit habang ang hangin ay banayad na humihihip sa paligid. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tila tuluyan ng naghilom. Ang kwento ni Harper ay isang paalala
na ang buhay ay parang isang maselang operasyon. Minsan, kailangang masugatan ng malalim upang mailabas ang lahat ng lason. Ang bawat pilat ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay ng katatagan. Mula sa pagiging isang hamak na tagalinis na may basahan, si Harper ay muling tumayo bilang isang manggagamot na may pusong puno ng pag-asa. Ang pagiging tahimik ay hindi laging tanda ng pagsuko. Ito ay ang paghihintay ng tamang panahon upang muling sumibol ng mas matatag, mas matapang, at mas maliwanag. Sa dulo ng bawat unos, laging may naghihintay na bahaghari para sa mga taong hindi nakalimutang magmahal sa gitna ng kawalan.